na isang kagalakan ang maging alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Tama po ba? Parang prosperous na. Totoo lang ho, ang pagiging alagad ng ating Panginoong Jesucristo, ito isang responsibilidad at ito isang pribilehiyo. Pribilehiyo in the sense na tayo po ay mayroong regalo na buhay. At sabi ng salita ng Panginoon na hindi pa man tayo namamatay, narito pa man tayo, sure na po na ang ating buhay ay doon sa langit. Sure na po ang ating buhay. Yun po yung pribilehiyo. Hindi tayo iligtas ng ating mga gawa, ng ating relihiyon. Hindi tayo kayang iligtas ng ating sariling paniniwala o pamahiin o kasabihan ng mga matatanda. Hindi tayo kayang iligtas ng anumang mayroon tayo. Si Jesus lamang po ang pwedeng makapagligtas sa atin. Amen. Kaya po, tiyak at tunay na mayroon pong kagalakan ang alagad o ang pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Tayo po muna yung manalangin. Aming Panginoon, nagpapasalamat po kami sa inyo. Kayo ay napakabuting Diyos sa amin. Salamat na isang kagalakan, Panginoon, at isang pribilehiyo, isang nakakatuwang karanasan na kami po, Panginoon, ay mayroong buhay na walang hanggan sa inyo. Panginoon, kayo po ay aming pinupuri na salamatan sa umagang ito. Hayaan niyo po, Panginoon, na sa aming pag-aaral inyong mga salita. Inaanyayahan po namin ang Banal na Espiritu ang siya pong magbukas ng aming mga puso at isipan. Ang Banal na Espiritu ang hinahayaan po namin na magturo sa amin ngayong umaga. Panginoon, kayo po ay aming niluluwalhati sa aming kalagitnaan. At anuman, Panginoon, ang pandaraya ng kaaway, anumang gawa ni Satanas ngayong umaga para kami linlangin, impluwensyahan, gayain, ay amin pong sinasaway, sinasansala sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Lord God, maraming salamat po. Kayo ang maging kagalakan namin sa pag-aaral ng inyong mga salita. Ito po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Ang nagagalak na disipulo ni Kristo. Ito po yung ating pag-aaralan ngayong umaga. Ang nagagalak na disipulo ni Kristo, ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Colossus chapter 3, verses 12 to 17, Colossus 3:12 to 17, hayaan niyo pong muli kong basahin. Ang sabi dito, verse 12, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal Niya. Kaya dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait, at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo, pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Pinagpala ng Panginoon ang kanyang mga salita. Ang aklat po ng Colossus ay sulat ni Pablo para sa mga mananampalataya na kung saan ay iba't iba ang kanilang mga pinagdaraanan. Dito ay may mga nangangaral o may mga nangangaral dito ng ibang patungkol sa Panginoong Hesus na kung saan maliban sa Panginoong Hesus yung pagsunod sa mga pamahiin, pagsunod sa katuruan ng matatanda o di kaya ay pagsunod kung saan sinasabi na ng mga alamat, yun ay makapagliligtas sa kanila mula sa kapahamakan. Pero sa atin sa aklat ng Colossus, dito po nilinaw ni Pablo na bilang mga mananampalataya, dapat po tayo magpakalago sa Panginoon, magpakatatag sa Panginoon. Chapter 2, verses 6 hanggang 7, ang sabi dito, chapter 2, 6 to 7,
yamang tinanggap ninyong Panginoon si Kristo Jesus, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Manatili kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. Ito po ang purpose ng pagkasulat ni Pablo sa mga taga-Colosas. Ang palalahanan, ang mga mananampalataya, na sabi ng Bible, sabi ni Paul, yamang tinanggap niyo si Kristo, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Kung talaga kayo sa Panginoon, mamuhay kayo ayon sa Panginoon. Yun po ang gustong sabihin ni Pablo sa mga mananampalataya. Mga kapatid, sa atin nung binasa ngayong umaga, hayaan niyo po na atin nung pag-aralan ang tatlong mga susi upang magkaroon ng kagalakan tayo bilang mga disipulo ng Panginoong Jesucristo. Tatlong susi. Alam mo natin na napakahalaga ng susi. Ito ang nagbubukas sa anumang inyong itinago na nakapadlock. So, napakahalaga po ng susi. At ngayong umaga, itong tatlong susing ito ay kapag ginawa natin, makakaroon tayo ng kagalakan bilang disipulo o alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang susi. Unang susi ay taglayin ang katangian ng ating Panginoong Jesucristo. Verses 12 to 14. Taglayin ang katangian ng ating Panginoong Jesus. Verse 12a, this talk about our present position in Christ. Last time, binigyan din ko po sa aklat ng Ephesians yung ating kalalagayan kay Kristo. At ngayong umaga, hayaan niyo po na aking muling ulitin, banggitin sapagkat ito'y napakahalaga sa atin bilang mga mananampalataya. Verse 12a, ang sabi dito, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal Niya. Ito yung ating posisyon sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya po, kaya nating taglayin ang katangian ng Panginoong Jesucristo. Tama po ba? Kaya natin. Bakit? Una, tayo ay nasa Jesus. Unang dahilan, tayo po ay nasa Panginoong Jesucristo. Unang dahilan, kaya nating taglayin ang katangian ng Panginoong Jesus. Tayo ay nasa Panginoong Jesucristo. Again, let me read sa Book of Colossians yung pong mga katotohanan ng meron tayo kay Jesus Christ. Kaya po hinihiling ko na bawat isa, tingnan ninyo ang inyong mga Biblia, buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa aklat ng Colosas. Colossians chapter 1 verses 4 hanggang 6. Sabi dito, sapagkat nabalitaan namin ang tungkol sa inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng hinirang ng Diyos. Verse 5, dahil sa pag-asang kakamtan ninyo ang inihanda para sa inyo roon sa langit. Lagi yung inuulit ng salita ng Diyos na dahil tayo nakipag-isa kay Kristo, meron tayong tirahan doon sa langit. Tama ho? Verse 5, dahil sa pag-asang kakamtan ninyo ang mga inihanda para sa inyo roon sa langit. Nalaman ninyo ang tungkol sa inaasahan ninyong ito nang ang salita ng katotohanan, walang iba, ang mabuting balita ay ipinangaral sa inyo. Ito'y lumalaganap sa buong sanlibutan at nagdadala ng pagpapala tulad ng nangyari sa inyo mula nang marinig ninyo at maunawaan ang katotohanan tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Again, napakahalaga po ng ating relasyon sa ating Panginoong Jesucristo, yung ating kaugnayan sa Kanya. Chapter 1 verse 21. Look at your Bible. Dati, kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong kasamaan. Yun yung dati nating kalagayan. Kayo ay kaaway ng Diyos, kinapopuotan ng Diyos, kinasusuklaman ng Diyos. Ngunit, verse 22, dahil sa kamatayan ni Kristo, ginawa niya kayong mga kaibigan upang makaharap sa Kanya ng walang kapintasan, banal at walang batik. It means, mahirap maging banal, mahirap magpakabanal kung wala sa iyo si Jesus Christ. Bakit? Dahil ang kamatayan ni Kristo at yung Kanyang muling pagkabuhay, ito ang pag-asa natin at kakayanan para maging banal tayo sa harapan ng ating Diyos. Chapter 1, verse 14. Sabi dito, sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Napakalaki po ng ginawang role ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Kanyang kamatayan ay nagsilbing daan upang tayo ay lumaya at mapatawad sa ating mga kasalanan. Chapter 1, verse 27. Look at your Bible.
inibig ng Diyos na ihayag sa lahat ng tao ang dakilang kamanghamanghang hiwagang ito. Ano yung hiwaga? Ito ang hiwaga. Sumainyo si Kristo, at dahil dito'y nagkaroon kayo ng pag-asang makapiling ng Diyos doon sa kaluwalhatian. Ito ang hiwaga, sumainyo si Kristo. Kailan natin naranasan si Kristo? Nung tayo sumampalataya sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. At sabi ng salita ng Panginoon, at dahil dito'y nagkaroon kayo ng pag-asang makapiling ng Diyos doon sa kaluwalhatian niya. Chapter 1 verse 28. Yan ang dahilan kung bakit namin ipinangangaral si Kristo. Pinapaalalahan namin ang lahat at buong linaw na tinuturuan ayon sa aming makakaya upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa, sakdal at walang kapintasan dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. Chapter 2 verse 2. Ginawa niya ito upang lumakas ang kanilang loob at mabuklod sila sa pag-ibig. Sa gayon, magkakaroon sila ng ganap na pagkaunawang bunga ng tunay na pagkakilala kay Kristo na siyang hiwaga ng Diyos. Walang pinakamaganda o pinakamatinding hiwaga na ipinakita ang Diyos maliban sa ating Panginoong Jesucristo. Na ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay, hindi lamang siya namatay, kundi after 3 days, siya ay muli nabuhay para sa kaligtasan nyo at para sa kaligtasan ko. Dahil sabi ng Biblia, verse 2 ng chapter 2, sa gayon magkakaroon sila ng ganap na pagkaunawang bunga ng tunay na pagkakilala kay Kristo. Makikilala mo lamang ng tunay si Kristo kung ikaw ay mayroong tunay na kaugnayan sa Kanya. Babalik at babalik tayo sa kaugnayan sa Kanya. Colossians chapter 2 verse 10. Ang sabi dito, at dahil sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, naging ganap ang inyong buhay. Again, pakikipag-isa sa Kanya. Chapter 2 verse 11. Dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. Again, pakikipag-isa kay Kristo. Chapter 2 verse 20. Ang sabi dito, chapter 2 verse 20, namatay na kayong kasama ni Kristo at wala na sa kapangyarihan ng mga espiritu naghahari sa sanlibutan. Di ba napakaganda ho mga posisyon na mayroon tayo kay Kristo? Chapter 3, talon tayo chapter 3 verse 1. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumikatan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng ating Diyos. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Chapter 3 verse 3. Sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Tayo na kay Kristo. Kaya po yung isang mananampalataya nagsasabing mananampalataya pero ang buhay ay malayo kay Kristo, questionable ang kanyang pakikipag-isa kay Jesus Christ. Questionable. Kung ang ating buhay ay sinasabi natin na kay Kristo pero ang tiwala natin ay nasa loto, katatama ng jackpot. Questionable ang iyong pagiging mananampalataya. Sapagkat kung ikaw'y tunay na mananampalataya, ang pakikipag-isa mo kay Kristo, ito ang nagsisilbing daan upang lalo mong mahalin si Kristo at tumakat ka sa kabanalan. Pakikipag-isa kay Kristo. Mga kapatid, kayo at ako ay na kay Kristo. Chapter 3 verse 4. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo. Kaya po napakahalaga ng talatang ito, sabi ng Bible, si Kristo ang tunay na buhay ninyo. Every time na lahat ng ating gagawin, nakaangkla kay Kristo. Bakit? Siya ang buhay natin. Kung ang isang tayo wala kay Kristo, tiyak na siya ay patay. Siya ay walang buhay. Bakit? Sabi ng Bible, ang buhay niyo ay na kay Kristo. Ang pag-asa natin ay na kay Kristo. At pag siya'y nahayag, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. That's why sinasabi ng Bible, wag yung ito ng inyong isip dito sa sanlibutan ito. Lahat ng ito ay ating iiwan. Ang ating isip, ang ating pagsumikatan ay mga bagay sa langit, sapagkat yun ay pang walang hanggan, kasama ni Kristo. Kayo at ako ay na kay Kristo. Kaya kaya ko nating taglayin ang katangian ng ating Panginoong Yesus. Amen po ba? Amen. Tayo ay na kay Kristo.
Pangalawa na dahilan, tayo ay hinirang ng Diyos. Nasabi dito, chapter 3, verse 12, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal niya. Chapter 12 o chapter 3, verse 12, kayo'y hinirang ng Diyos. He Himself chose us. He chose us as His children. Yung bang, hindi na siya umusap pa ng iba. Hindi siya nakiusap sa ibang tao para pumili. Ay, hindi ko alam kung sa amin, inabot ko pa naman yung bang pagka magpaparesto sa munisipyo, yung magpapadamay ka pa. Yung pakiresto ng mga aking anak. Pakidamay-damay, kung may pabayan din. Kaya kay mamasahe, aray mo hanan. Hindi ko alam sa ibang probinsya, pero sa amin ho, ganon. Kaya pagka titingnan mo sa NSO, mali-mali ho yung spelling. Minsan, iba yung pangalan. Minsan, ipinanganak ka, iba yung taon, iba yung buwan. Yun ho'y dahil nakiusap ko dun sa iba. Pero salamat ang ating Panginoong Jesus, hindi siya nakiusap. Napakipili-pili naman para sa akin. Ang maganda ko sa Panginoong Jesus, siya mismo ang pumili at humirang sa inyo at sa akin. Tayo ay hinirang ng Diyos. Pangatlo, na dahilan, kaya kaya nating taglayin ang katangian ng Panginoong Jesus, tayo ay itinalaga para sa Diyos. Tayo ay itinalaga para sa Diyos. Chapter 3, verse 12, ang sabi dito, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya. Alam niyo ang ating buhay, sabi ng Biblia, kayo at ako'y hinirang. Hinirang ng Diyos, at after na hinirang, ang dahilan ng pagkahirang sa iyo ay para ikaw ay italaga sa Kanya. Para ang buhay mo ay gamitin sa Kanya. Kaya nga po yung limapasin tayo kahit sa mga sasakyan, mga government vehicles na for official use only. Walang pwedeng gumamit noon maliban yung opisyal. Ganoon din po tayo. Walang pwedeng gumamit ng inyong buhay maliban sa Panginoong Jesus. Amen po ba? Romans chapter 6. Romans chapter 6 verse 12 hanggang 14. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang namamatay upang hindi na kayo malipin ang masasamang pita nito. Huwag ninyong ipalalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Ang sabi ng Bible, huwag niyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ng alinmang bahagi ng iyong katawan. Napaka-precious pala ng ating katawan sa Panginoon. 1 Corinthians chapter 6, ang sabi doon na tayo pinili niya. Hindi lamang, hindi pera ang kanyang naging sa atin, kundi ang kanyang dugo. Ituloy ko, chapter 6 ng Romans, verse 13, huwag niyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, wasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at ihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng katuwiran. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyong kasalanan, yamang kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng kagandahan loob ng ating Diyos. Kayo at ako ay itinalaga para lamang sa Panginoon. We are set apart. Pang-apat na dahilan, tayo ay minamahal niya. Pang-apat na dahilan, bakit kaya nating paglayin ang katangian ng Panginoong Jesus? Tayo ay minamahal niya. Chapter 3, verse 12, kayo hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal niya. At minamahal niya. Well beloved by Himself. Napakabuti at napakagandang magmahal ang ating Diyos. Napakabalansin niyang magmahal sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, ito yung ating katatayuan kay Kristo. Tayo ay na kay Kristo, tayo hinirang ng Diyos, itinalaga ng Diyos, tayo ay minamahal niya. Lahat po ba ng ito ay naranasan niyo sa inyong buhay? Lahat po ba ng ito ay naranasan niyo sa inyong buhay, mga kapatid? O ang tanong, tiyak ba ikaw ay na kay Kristo? Tiyak ba na ikaw ay na kay Kristo?
Kasi mahalaga po yung sunod ko sasabihin. Tiyak po ba na ikaw ay na kay Kristo? Itong sunod kong sasabihin. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, verse 12. Chapter 3, verse 12. Kayo hinirang ng Diyos, itinaga para sa Kanya, at minamahal niya, kaya dapat kayong, sa English po ay binabanggit siya yung salitang clothe yourselves. Clothe yourselves. It means to put on, to wear, and it is imperative. Huwag mong alisin. Naintindihan natin, kung naintindihan natin na tayo na kay Kristo, ang sabi ng Bible, isuot ninyo. Clothe yourselves. It means to put on, to wear, that we envelop ourselves with some new clothes. That we envelop. Nakakita na po ba kayo ng envelope? Siguro naman to. When we say envelope, talagang, di ba, nasa loob ka. Ibig sabihin, yung ating pagkatao, yung kung sino kayo at sino ako, dapat po napapaloob tayo, nasa loob tayo ng katangian ng Panginoong Jesucristo. Yung katangian ng Panginoong Jesucristo ay dapat isinusuot sa atin. Put on, that we envelop ourselves with some new clothes. Dress in a wardrobe God picked out for you. Ang sabi ng The Message Bible. Ang sabi ng dress in the wardrobe. Yung bang pipili ka sa cabinet ng damit. At sabi ng Bible, God picked out for you. Hindi ka mamimili, kundi si Lord. Hindi ka mamimili ng ugaling iyong isusuot, kundi sino mamimili? Si Lord. Bakit? Ikaw kasi na kay Kristo. Kung ikaw ay tunay na kay Kristo. Put on, it means to clothe yourselves. It does not happen automatically. So ito po ay nasa proseso. Chapter 3, verses 9 and 10. Look at your Bible. Sabi dito, 9 and 10, huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, yamang inubad na ninyo ang dating pagkatao, pati na ang mga gawa nito, at nagbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy ito nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo. Ang sabi ng Biblia, inubad na ang dating pagkatao at nagbihis na ng bagong anyo, bagong pagkatao. Ano itong mga bagong pagkatao na sinasabi ng Biblia? Chapter 3, verse 12. Kaya dapat kayong maging mahabagin, maging magandang kalooban, magpagpakumbaba, alisin na mga pride sa buhay, alisin na mga kayabangan sa buhay, maging mabait, maging matiisin. Ito yung mga dapat nating isuot sa ating buhay. Now, tingnan natin, maging mahabagin, magandang kalooban, mapagpakumbaba, mabait, matiisin. Tingnan natin ang ating sarili. Alin dito sa mga bagay na ito ang wala tayo, kailangan ng improvement sa ating buhay. Verse 13, magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Napakaganda salita ng Diyos. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Hindi ho ito pinipili. Ito yung iniuutos ni Lord na isuot natin. Hindi na, ay okay lang, magandang kalooban, okay yun. Magpakumbaba, kaya ko. Mabait, matiisin. Magpauman, pwede, magpatarin. Teka muna. Hindi pwede yan. Ano nga dahilan? Verse 13, pinatawad kayo ng Panginoon, kahit magpatawad din kayo. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya magpatawad din kayo. Hindi ko na ako kayo tatanungin kung kayo may kaaway ngayon. Dahil ang isang tunay na Kristiyano ay dapat walang kaaway. Amen po ba? Amen. Ano nyo guys na ngayon? Naniniwala po ba kayo na dapat ang isang mananampalataya ay walang, sabi doon, walang hinanakit, walang itinatagong sama ng loob sa kanyang puso? At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap ng pagkakaisa. Mga kapatid, napakagandang makita sa atin na itong mga bagay na ito ang ating isuot sa ating buhay.
verse 10 ng chapter 3, patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang maging ganap ang inyong kaalaman at tungkol sa Kanya. Ibig sabihin mga kapatid, ito po ay mga ugaling sinasanay. Bakit po? Ganito kasi ang ating sitwasyon. Ikaw dati anak ng demonyo, siyempre sino ang tatay mo? To be honest, naging anak lang naman tayo ng Diyos nung ating makilala si Christ. Tama ho? Ibig sabihin, dati tayong anak ni Satanas. Ang sabi ng Bible, sinunod natin yung sinunod natin yung hilig ng ating katawan. Yung gusto ng ating katawan. Yung mga kasalanang umaaligid sa atin, gusto natin mayakap lahat. Yun yung ating katangian. At tayo bilang mga anak na hinugasan at binili ng ating Panginoong Hesus, may mga idea pa rin na mula doon sa kasalanan na kailangan nating bukasan. Kailangan nating alisin. Sa panong paraan, isuot yung katangian mula sa Panginoong Jesucristo. Isuot ang katangian mula sa Panginoong Jesucristo. Nakita ko itong lyrics nung nakaraan ay binanggit ko sa inyo itong awit na ito. Pero hayaan niyo pong awitin natin. Hindi po mamalimos. Pero si Cindy de la Paz Nakanilaw, gumawa po ng awit na ito. Kalimutan mo na ang nakaraan, ngayon'y nakalaan, ang buhay mo sa ating Panginoon. Mga mong gawin, nakatali ng mali, at hindi kasiya-siya sa may kapal. Verse 2, noon ang nakahari ay galing, ngayon ang matayin, pag-ibig na nanggagaling kay Jesus. Ang bako-bakong landas, inuwi na ng Mesyas, patunayan mo, ikaw ngayon'y ligtas. Oro, may luto pang tuwid ang isip na nagbigo at nagbilis, ngunit ang isip mo ay dati niyang tarin. Ang alak pang mamahalin, kung kailangan mang isahin, ang paglalagyan ni Bay, kabayang lumarin. Kung noon ang nagkahari ay galing, ngayon ang kapalit, pag-ibig na nanggagaling ay ang bago-bagong landas, inuwi na ng Mesyas, patunayan mo, ikaw ngayon'y ligtas. Mayroon bang tuwid ang isip na naglinis at nagbihis, ngunit ang isinuot ay dati niyang damit. Ang alak na mamahalin, kung kailangan mang isalin, ang paglalagyan mo ba'y kapayang lumarin. Kung noon ang naghahari ay galing, ngayon ang kapalit, pag-ibig na nanggagaling kay Jesus. Ang bago-bagong landas, inuwi na ng Mesyas, patunayan mo, ikaw ngayon'y ligtas. Patunayan mo, ikaw ngayon'y ligtas. Malalaman mo lamang na tayo ay tunay na ligtas kung mayroong pagbabago sa ating buhay. Pero kung wala, maaaring hindi po tayo ligtas. Meron akong naalala ng ilustrasyon.
Meron isang pulis na kumakain sa restaurant. Hindi ko lang narinig niyo ang kwentong ito. Na every time siya kumakain sa isang restaurant, ay order siya ng marami. Hindi mo lahat ng pulis ay masama. Ang ginagawa niya, every time siya kumain, hindi siya nagbabayad. So, araw-araw po yun. Siyempre, naiyamuto yung waiter na siyempre sa kanya binabalik yung galit ng may-ari. Ang ginagawa niya ay later on, nakakilala sa Panginoon yung pulis. At the same time, maganda yung waiter ay nakakilala rin sa Panginoon. Then, isang araw kumain siya, nagtaka yung waiter. Nagbayad ng 1,000, sabi niya, wag mo na akong suklihan. Sabi, bakit? Naging born again ako. At ako'y kinausap ni Lord na magbago. So, hindi ng 1,000, hindi na hiningi ang suklihan. Then, sabi niya ako, born again na po kayo. Ako din po, born again na. So, dahil po kayo naging born again na, hindi ko na po duduruan yung inyong pagbabago. Pagbabago. Simula tayo maging born again, may mga pattern on ng kasalanan sa ating buhay. Kasi mula nang tanggapin si Kristo, kung tunay na tinanggap si Kristo, yun po yung nagbabago. Nagpe-fade po yun. Pero yung mga kasalanan, pattern ng kasalanan, na kapag mas tumitingkad pa, nakilala mo si Kristo, di umano, at tumitingkad pa, questionable po yung pagkakilala mo sa Panginoon. Taglayin, ang alin? Katangi, Panginoon, sa Kristo. Taglayin. Yun po yung unang nasusi upang magkaroon ng kagalakan ng isang disipulo ng Panginoon. Taglayin ang katangian. Pangalawa, taglayin ang kapayapaan. Taglayin ang kapayapaan. Ito po yung pangalawang susi. Taglayin ang kapayapaan ng ating Panginoong Kristo. Balik po tayo sa ating teksto. Colossians chapter 3, verse 15 o verse 14. 15 rather. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang sabi ng Biblia ay paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo. Paghariin. Napakahalaga po ng kapayapaan sa atin bilang mga mananampalataya. At ito ay talagang mayroon tayo na kinakailangan nating paghariin. John chapter 14 verse 27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi ito tulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Alam niyo, kapayapaan ng sanlibutan ay may hangganan. Maaring, sige, inom tayo, magdamag, mag-inuman tayo. Nakakaranas ka ng kapayapaan, pero may hangganan. Kinaumagahan, liyo, masakit ang ulo, at kung sino-sinong iyong sasagupaan. May kapayapaan ka, pero mayroon hong katapusan. Sa paningin natin kapayapaan. Pero iba hong kapayapaan ibinibigay ng sanlibutan sa ibinibigay ng Panginoon. John chapter 16 verse 33. Sabi ng Biblia, sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan saan? Sa pakikipag-isa sa akin. Mahirap o imposible magkaroon ng kapayapaan ng isang tao kung wala siyang relasyon kay Jesus Christ. Kahit napakarami mong pera, kahit napakalawak ng iyong lupain, lahat na ng kurso'y tinapos mo, pero kung wala kang relasyon kay Kristo, napakalabo at imposible magkaroon ka ng kapayapaan. Si Kristo lamang ang nagbibigay ng kapayapaan because He is the author of peace. And if you are in Christ, you will experience real peace. Peace means rest, contentment, trust. Philippians chapter 4, verse 7. Ang sabi ng Biblia, at ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Alam niyo, lagi si Jesus Christ ang susi
upang magkaroon ng kapayapaan ng isang tao. Philippians chapter 4 verse 9. Isagawa ninyo ang natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Kung magkagayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Let the peace of Christ rule in your heart. Rule means umpire, referee, to govern, to control. Ibig sabihin po, napakalaga nitong sinasabi ng salita ng Panginoon, let the peace of Christ rule. Ito yung maging referee. Ganun ba kahalaga ang referee? Napakalaga po ng trabaho ng referee sa anuman ng laro. Pwede niyang dayain ang sinumang team. Pero sabi ng Biblia sa atin nung pinag-aaralan, itong kapayapaan ni Kristo gamitin natin bilang referee. Referee. Chapter 4 verse 15, ang sabi ng and let the peace, soul harmony which comes from Jesus Christ rule, act as umpire continually in your heart. Continually in your heart. Sa ibang salin, sabi po ng Biblia, let the peace of Christ act as umpire when anger, envy, and such passions arise and restrain them. Ibig sabihin mga kapatid, kapag dumating yung anger, dumating yung selos o envy, dumating yung mga ugaling hindi karapat-dapat, ang sabi ng salita ng Panginoon, let the peace of Christ act as umpire. Yun ang gawin nating referee. Kaya po dun po sa chapter 3, kung inyong titingnan, verse 13, magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad na kayo ng Panginoon, kayo't magpatawad kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. Alam niyo ang trabaho ng peace? Kung halimbawa, ikaw ay mayroong kapatiran o kasambahay, mahal sa buhay na nasaktan, hindi ka makakalaya sa iyong nararamdaman, maliban na mayroong kapayapaan. Yung bang sasabi mo na, hindi, okay, itawad ko na naman yun. Matagal na yun. 1 billion lang naman yung ginawa sa akin. Yun lang naman ang ginawa sa akin, napatawad ko na yun. Well, sinabi ng iyong bibig, naisip mo, pero pag nakita mo yung tao, at mayroon pa rin something na kumikislot sa iyong puso, na nararamdaman kang nagninit-ngit. Ibig sabihin, doon pumapasok, hindi mo pa talaga napapatawad yung tao dahil wala ka pang kapayapaan. Kaya sabi ng Biblia, gawin ninyo na ang kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo, yun yung gawin ninyong referee sa inyong buhay. Every time na magdi-decide ka, gawin natin ang kapayapaan na mula sa ating Panginoong Jesucristo, yun yung gawin nating referee. Mga kapatid, wala pong pinakamasarap sa buhay ng tao, kundi ang makaranas lagi ng kapayapaan. Amen po ba? Kapayapaan. Ito ang dahilan kung bakit naparito ang ating Panginoong Jesucristo sa sanlibutan. Ang bigyan tayo ng kapayapaan ng ating isipan, ng ating puso, at maging ng ating kaluluwa. At ang kapayapaan lamang ay makakamta natin sa biyaya ng ating Panginoong Jesucristo at hindi sa ating sariling lakas. Mga kapatid, paalala sa atin na gawin natin kapayapaan o referee ang kapayapaan ng Panginoong Jesucristo. May gagawin kang isang bagay, may kapayapaan ba ako mula sa Panginoong Jesus? Kung wala, huwag mong gawin. Bakit? Kasi wala ang kapayapaan ng Panginoong Jesucristo. Gawin nating rule, umpire, referee ang kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo. Then verse 15, ang sabi dito, last part, magpasalamat kayong lagi. Magpasalamat kayong lagi. Tayo ba'y merong kapayapaan ngayong umaga? Ano man ang ating sakitin? Taglay ng kapayapaan ni Kristo. Kapag kami may kapayapaan ni Kristo, ay may kagalakan tayong disipulo ng Panginoong Jesus. Katangian, kapayapaan,
panghuli, salamat. Taglayin ang kasulatan. Taglayin ang kasulatan ni Jesus. Chapter 3, verse 16. At ang mga salita ni Kristo ay ano? Itanim. Itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Hayaan ninyong managanang mabuti sa inyo ang aral ni Kristo. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Paano ba itinatanim ang salita ng Diyos sa ating isip? Napakalaga yung pagsasaulo ng mga verses. May mga Bible verse challenge. Tunay ba yun? Copy-paste lang naman. Pero mga kapatid, isa sa paraan para maitanim yung salita ng Diyos, at ito kami may napakinggang isang speaker, sabi niya, once na ikaw ay nagsasaulo ng salita ng Diyos, ang Banal Espiritu ay binibigyan mo ng yung bokabularyo sa iyong isip. Yung ba mga bokabularyo ng Banal na Espiritu ay lumalawak. Bakit? Kasi nagsasaulo ka ng salita ng Diyos. Mahirap po ba magsaulo? Yung inyong mga cellphone number, alam nyo. Kailan date ng inyong anniversary mag-asawa, alam nyo. Ang address ng bahay nyo, alam nyo. Lahat ng kung saan po ang inyong anak, alam nyo kung sino sila. Alam nyo ang birthday ng inyong anak. Alam nyo? Alam nyo mga kapatid, yung mahalagang bagay sa ating buhay, hindi natin nakakalimutan. Kung yung mga mahalagang bagay sa ating buhay, hindi natin nakakalimutan, how much more, dapat din natin sauluhin ang salita ng Diyos. Bakit? Dahil ito'y mahalaga para sa atin. Napakahalaga ng salita ng Diyos para sa atin. Sabi ng salita ng Panginoon, hayaan ninyong manahang masagana sa inyo ang aral ni Kristo. Ang sabi ng The Message Bible, let the word of Christ, the message, have the rank of the house. Hayaan nyo na ang salita ng Diyos na magpatakbo sa inyong pamilya. Magpatakbo sa bawat bahagi ng inyong pamilya. Hindi yung kasabihan ng matatanda, hindi ang anuman ang ating pandiwala, kundi salita ng Diyos ang magpatakbo sa ating pamilya. Give it plenty of room in your lives. Ang ganda ng salita ng Panginoon, give it plenty of room in your lives. Ano po yung mga bahagi sa inyong buhay, mga kwarto sa inyong buhay, na kung saan ay mas maraming nakaimbak? Yan po ba yung mga junk? Junk na napapanood natin sa telebisyon? Tapos na po ba yung Mrs. Rian? Hindi pa. Nanonood. Yung mga walang katapusang teleserye na pinag-aawayan, minsan nakaka-apekto pa sa iyo. Hindi, sa totoo lang ho. Minsan pwedeng maging dahilan nyo, kaya kayo mag-aaway mag-asawa, kaya kayo mag-aaway magkapatid. Kasi yun yung mga junk na inilalagay natin sa kwarto ng ating buhay. Pero sabi ng Biblia, give it plenty of room in your lives. Walang iba kundi Word of God. Word of God. Sabi ng isang author sa kanyang book na boring ba ang Biblia, sabi niya, buti na lang naisip ni Lord na magkaroon ng Facebook. Ay bakit? Bakit daw? Dahil walang dahilan, magiging dahilan ng mga anak ng Diyos. Hindi niya pwedeng sabihin na ay hindi ako makakapagbasa ng Biblia. Eh bakit? Doon nga sa Facebook, meron kang time, 3 hours nga, naabot 2 hours. Wala kang ginagawa kundi mag-browse, magtitingin, ngumiti, hindi ko pa lang natin classmate dati. Ay sila galing dito. Ay ito na po ito. Nananaalag din mo naman na malaya, naubos na ang iyong orasan. Kung kaya natin magbigay na at maglaan ng oras doon, kaya din natin maglaan ng oras sa salita ng Diyos. Again, inuulit ko, kung tayo hanggang ngayon magkakaroon ng struggle, hindi natin ma-establish ang pag-aaral ng salita ng Diyos,
habang buhay natin itong puproblemahin bilang isang mananampalataya. Ngayon pa man ay magsimula na ho tayo na maglaan ng oras para mag-aral ng salita ng Diyos. Okay lang po ba kung halimbawa everyday, yan yung mga katabi, ay makakasalubong nyo, sasabihin na tanongin kayo, anong devotion mo kanina? Maganda siguro maging kultura natin ito sa GBCC. Ano? Yung halimbawa, nakita ko kayo kapatid, ano yung devotion mo kanina? I-share mo nga. Di ba ang ganda ko noon? Okay po ba sa inyo yun? So, pwede naman maging tapat ng kapatid, di ako nag-devotion ngayon. Sige, pag-pray kita na pagkaparin ka ni Lord. Kasi hindi ka nag-devotion, tungkulin mo yung kapatid. So, okay po ba yan? Baka po pagka kayo mga kasalubong ngayon, si kapatid, baka akong tanungin. Magandang kultura, maging kultura natin yan. Na tayo magtanungan every morning. Pwede rin mo yung ating asawa. Mahal, ano ba ang devotion mo kanina? Pwede mo bang i-share bago tayo kumain? Okay, so, okay po ba yun? Maganda akong idea na ito yung ating gagawin. Amen po? Mga kapatid, I believe the apostle means that the Colossians should be well instructed in the doctrine of Christ, that it should be their constant study, that it should be frequently preached, explained, and enforced among them. Nag-aaral sila ng salita ng Diyos, pero ang gusto sabihin ni Paul, gawin nila ito ng tuloy-tuloy. That it should be frequently preached, explained, and enforced among them. Thus the doctrine of God would dwell richly, that is abundantly among them. Mga kapatid, sabi dyan, let the word of Christ dwell. To dwell means to live in, to be at home. To be at home. At home po ba sa atin o sa inyo ang salita ng ating Panginoong Jesucristo? At paano po sasagana ang salita ng Diyos? Una, sabi dyan, verse 16, magpaalalahanan. Magpaalalahanan. Verse 16, at ang mga salita ng Panginoong Jesucristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip, magpaalalahanan kayo. Hebrews chapter 3 verse 13, sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa, upang sino man sa inyo ay hindi madaya at maging alipin ng kasalanan. Magpaalalahanan. Kung mayroong kapatid tayo nakikita na medyo sumisemplang ang buhay, ipanalangin natin at siya'y ating paalalahanan. Magpaalalahanan. Colossians chapter 1 verse 28, sabi dyan, iyan ang dahilan kung bakit ipinangangaral namin si Kristo. Pinapaalalahanan namin ang lahat. Magpaalalahanan. Pangalawa, magturuan ang buong karunungan. Magturuan ng buong karunungan. Verse 16, magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong karunungan. Magturuan ng buong karunungan. Verse 16, di lamang magturuan ng buong karunungan, mag-awitan. Verse 16, sabi dito, umawit kayo ng salmo, mga himno, at mga awiting spiritual. Philippians chapter 5, chapter 18, ang sabi ng salita ng Panginoon, Ephesians chapter 5, verse 18, huwag kayong maglalasing. Ano siguro naglalasing na sa atin? Kung wala, sabi ng Biblia, huwag kayong maglalasing. Bakit? Sapagkat nakasisira yan ng maayos na pamumuhay. Ayos na ayos ng pamilya, ayos na ayos ng trabaho, ay natatanggal o kaya ay nawawala. Bakit? Dahil lasing ko. Huwag kayong maglalasing sapagkat nakasisira yan ng maayos na pamumuhay. Sa halip, sikapin ninyo mapuspos kayo ng Espiritu Santo sa masamang ipahayag ang inyong damdamin sa pamamagitan ng mga himno o mga awiting spiritual at ng mga salmo. Mag-awitan, salmo, himno at awiting spiritual. Magpaalalahanan, magturuan, mag-awitan, at panghuli, magsagawa ng natutunan. Verse 17. At ano man ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa,
Gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Magsagawa ng natutunan. Kung gagawin doon natin ito, sasagana ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Magpaalalahanan, magturuan, mag-awitan, magsagawa ng natutunan. Mga kapatid, sa atin ng mga binasang talata, 3 beses kong binanggit yung salitang magpasalamat. Tama po ba? 3 beses kong binanggit yung salita, may salitang pasasalamat. Ito po yung mga hulugan na kapag taglay natin ang katangian, kapayapaan, kasulatan ng ating Panginoon Jesucristo, aapaw sa puso natin ang pagpapasalamat. Kahit po ng problema dumating sa atin, itong 3 susing ito ay meron tayo, still, magpapasalamat tayo sa Panginoon. 3 mga susi upang magkaroon ng kagalakan ng isang disipulo ni Kristo, isang alagad ng Panginoon Jesus. Ano yung una? Kailangan ng taglayin ng alin? Katangian. Katangian. Ang ating mga karakter yan ay inaasikaso. Kaya napakalaga po yung pagbubulay. At pag nakita mo na may problema ka dito sa area to, ikaw ay laging masungit. Hindi pa naman nagme-menopause, masungit na. O kahit na nagme-menopause na, hindi rin na dahilan para manatili kayo sa magiging masungit. Mga kapatid, maganda yung nagsusuri ng sarili. Pag nakita mo na may problema ka, ay ako pala may grudges, may hinanakit pala ko sa taong ito. Lord, tulungan naman ninyo ako. Humihingi ako ng tulong, gusto ko tanggapin ang taong ito at patawarin. Napakarami ang bagay na pwede nating tingnan sa ating sarili. Tayo magpabago sa Panginoon. Pangalawa na susi, taglay ng kapayapaan. Huwag ko nating hanapin ang kapayapaan sa pagpunta sa mall, sa pagkain sa mga masasarap na restaurant. Ganun masarap po, magandang bagay na yan. Pero kung dahilan mo natin ay para hanapin ang kapayapaan o kaya gugulin ang ating panahon sa sugal, gugulin ang ating panahon sa alak, sa babae, salamat, tayo ay nakalaya na roon. Amen po ba? Huwag natin gugulin sa mga makamundong gawain ang paghanap ng kapayapaan. Lahat po lang ay may hangganan. Kay Kristo natin hanapin ang kapayapaan. At pangatlo, kasulatan. Taglayin ang kasulatan. Everyday, dapat po meron tayong salita ng Diyos. Huwag po tayo masasurprise na may magtatanong sa atin. May lakas po ba kayo ng loob na magtanong? Ang hirap po niyang pagkakain ng tanong, tapos kayo rin naman eh. Baka iba to sa inyo, ikaw. Hindi mo sapa. Hindi rin. Tayo. Malunos-lunos naman. Mga kapatid, ini-encourage ko po ang bawat isa atin. Hindi ko kawalan ng paglala ng oras sa salita ng Diyos. Manapay, lalago tayo bilang mga mananampalataya. Lalago tayo, promise po yun. Yun po ay proven and tested na. Na tayo lalago sa Panginoon kapag tayo naglaan ng oras sa Kanya. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin sa Kanya. Panginoon, itinitiwala namin sa inyo ang aming buhay. Kaya namin ang lahat ng ito dahil kayo naman ay sumasa amin. Una po sa lahat, ang akin pong panalangin ay lagi niyo pong tulungan ng mga mananampalataya ng GBCC. Tulungan niyo po ang bawat isa na una, tingnan namin ang aming mga sarili kung talaga ba kami na kay Kristo. Kung talaga kami na kay Jesus Christ, kaya po namin taglayin ang inyong katangian, kaya po namin magkaroon ng kapayapaan, ano man ang mangyari. At kaya po namin pag-aralan ng inyong salita dahil kay Jesus Christ. Jesus, maraming salamat po sa inyo. Yung po mga bagay na hindi kayang gawin na sanlibutan, ginawa ninyo para sa amin.
Yun po, Panginoong bagay na hindi kayang i-offer ng mundong ito. Lord, kayo ang gumawa. Kaya salamat na may tagumpay kami dahil sa inyo. Kaya purihin po kayo. Tulungan niyo po kaming maisagawa namin ang inyong mga salita. Yung aming mga narinig, aming mga na-retain sa aming mga isip. At ngayong linggong ito'y mapagbulay-bulayan po namin patuloy sa aming buhay. Papuri sa inyo, Ama. Pilihin po kayo. Mga kapatid, habang inaawit natin ang awiting ito, magpatuloy tayo na